Hello guys! For today's video, tayo po ay magluluto ng giniling na baboy na merong pechay. Yes. So, ito po ay parang isosote lang po natin ang giniling na baboy at lalagyan natin ng pechay. So, ito na po ang ating magsimula na po tayo. Yan. Okay. Hiwain natin ang pechay. Siyempre, yun yung ating nakaka-healthy gulay na ating ilalagay sa ating dish for today. So, ito na nga. Hiniwa natin yung white part ng ating pechay. So, bale, hihiwalayin natin yan. Paghihiwalayin natin yung white part saka yung leaves na part. Kasi ang una nating ilalagay is yung white part. Kasi yun yung medyo hindi naman ganun katigas pero mas lulutuin natin siya before yung leaves. So yan na nga yung pagkakat. Parang mga 1/2 inch ang laki nung ayan, dami nating hihiwain, no? Kaya pinagsasabay-sabay natin sa isang pasada, kumbaga, para naman na mas madali ang ating buhay, di ba? Yan, ganyan lang po. Hiwain natin ang mga 1 inch to 1/2 inch. Ganyan, 1/2 inch to 1 inch pala, baliktad. So, ayan yung ating kung paano natin hiwain ang ating leaves. Ganyan lang. Napakadali lang po, di ba guys? Okay, tapos na tayo sa pechay. Hindi ko napakita yung iba pang, yung kalahatan kasi marami po yun. So, ito naman yung ating giniling. Giniling na baboy. So, ito po ay lean. So, ibig sabihin, mas malaman siya. Hindi siya masyadong mataba. So, yan yung ating lulutuin sa ngayon. So, yan. 1 kilo mahigit. 1 kilogram. Okay. Bali, natin to isasote natin so medyo may yellow pa siya ng konti. Pero okay na yan. Matutunaw na rin yan along the way. So, ang ginagawa ko dito is sinuhugasan ko ng 1 beses. Kasi nga, parang meron siyang, para lang mawala yung slight na amoy ng baboy. Bali, isang hugas lang naman. So, ang mangyayari niyan mahirap siyang kunin uli. Kaya gagamit ako ng strainer para hindi siya mahulog lahat dun sa drainage. So, nahugasan na natin. Magsimula na tayong maggisa. Igigisa na natin ang pork. Giniling na pork. So, yan. Siyempre, as always, ang ating mga aromatics, di ba? Lagyan natin ng bawang. So, yan ang ating unang aromatics. Slightly, iluto natin ng very light lang. Huwag nating sunugin. Alam na natin yan. Hindi naman masarap kasi pag mapait. So, yan. Slight lang ating pagluluto. Medyo lang natin. I-light brown lang natin, guys. So, ayan na. Next natin is, alam nyo na, ang ating sibuyas. At nilagay na nga natin ang ating sibuyas. So, igigisa natin hanggang sa maging translucent ang ating sibuyas. So, bali, ang recipe na ito ay first time kong niluto. Kasi kadalasan, nilagang baboy. So, yung cut ng baboy is cubes, di ba? So, ito naman, tinry ko naman, giniling naman. So, lalagyan siya ng pechay, ganyan. So, naging maganda rin naman ang result. Pwede nyo i-try. So, ilagay na natin yung kamatis. So, nakalimutan ko lang lagyan ng
minced ginger. Kasi kadalasan kapag ang recipe is pork, nilalagyan ko talaga ng ginger. Kasi nakakatanggal yun ng parang may yung scent nung pinaka-pork. Meron kasing pinaka-scent yun, yung parang, yun, basta nakakatulong yung ginger para malesen yung parang may lansa kasi yung pork eh. So, yung time na yan, pwede na nating ilagay yung ating pork giniling. So, ground lean. So, kadalasan naman pagka sinabing lean, parang ano pa rin eh, mataba pa rin eh. So, wala tayong magagawa, walang choice. Yun yung kanilang yung kanilang sinasabing ground lean. So, okay din naman kasi pagka yung katas pala nung kamatis, kinukuha ko rin yan. Yung nasa pinakabuto, lagyan mo lang yan ng tubig. So, at ikanaw-kanaw mo lang para makuha lang yung pinaka-juice nung nasa buto. So, yung buto kasi hindi ko sinasama kasi nga sabi nakakaano raw yan, hindi raw maganda, hindi raw natutunaw. Nakaka-cause daw ng sa maganong appendicitis. So, lang natin, tanggalin na lang natin. Yung buto na yun, pwede nyo itanim. So, from that seed, magkakaroon kayo ng tomato plant. Okay? Kung meron kayong mga fertile soil dyan, pwede nyo itanim yun. Magkaroon kayo ng tomato plant in the future. So, lagyan na natin ng toyo. Yan, timplahan na natin ng toyo. Siyempre, kasunod niyan, paminta. Alam nyo na. Lagi naman may paminta ang ating mga dishes. So, recap. Bawang, sibuyas, and tomato. Then, lagyan natin ng toyo at paminta. So, ganyan lang. Iba-brown lang natin yan. Saute natin for about 2 minutes in high heat. So, after 2 minutes sauteing in high heat, isi-simmer na natin. Hoy, ang ingay ng mga dogs. Ano ba yan? So, lagay na rin natin pala yung ating pork cubes. So, 1 cube lang. Ayoko na masyadong maalat kasi may toyo na di ba? So, saktong lasa lang. Ayaw natin ng maalat para hindi tayo magkaroon ng sakit sa bato, di ba? So, itong dish na to, maganda rin kapag nailuto nyo na. Meron siyang pinaka sausawan na toyo, kalamansi. Kung gusto niyo may sili, mas okay. Yun yung pinaka niya. I-drizzle nyo pagkakainin nyo na. It's so yummy. Try nyo tong recipe na to, okay? So, ayan. Isisimmer na natin siya ng mga 10 minutes. So, yan na nga. Nakaka 10 minutes na ang ating giniling na lean pork. Okay? Yan na yung kanyang itsura. So, mga approximately 20 minutes ang cooking time ng ating dish na ito. Okay? So, naka 10 minutes na. Hinalo-halo lang natin para mag-even ang cooking niya. So, lahat ng part ay naluto ng maigi. So, another 10 minutes. Okay, naka 20 minutes na po tayo ng pag-simmer ng ating ground pork. So, after 20 minutes, pwede na po nating ilagay yung ating gulay. Yon yung matigas na part. So, isasaute mo yan, mga 1 to 2 minutes mo isaute. After mo isaute nito, isusunod mo na yung leaves. Okay, sa mga pork lover, pwede nyong i-add ito sa inyong recipe. It's siguradong magugustuhan po ninyo. Lalo kapag meron siyang, yun nga, i-drizzle nyo ng toyo kalamansi na may sili. Grabe. Pak na pak. Yes, so, kasi parang yun yung pangontra sa kasi nga pagka giniling, di ba, parang mamantika pa rin kahit anong gawin mo. Kahit sabi mo pang lean,
So, yun na lang yung pinakapangontra, yung kalamansi and toyo na may sili. Okay? So, yan. Nagisa na natin siya ng mga 2 minutes. Makikita nyo naman kasi yung mismong white part parang magbabago yung kanyang kulay. Although hindi naman natin siya i-overcook kasi masarap yung may crunchiness pa rin, di ba? Andun pa rin yung sustansya, may texture pa rin, di ba? So, yun lang naman ang pagluluto. Kailangan ma-retain pa rin yung mga texture, yung mga crunchiness para may sustansya pa rin. Yung nutrition, nandun pa rin, di ba? Hindi natin na-overcook. Basta ang pork, kailangan iluto mo yan for at least 20 to 30 minutes. Para alam mo naman merong swine flu, 'di ba? O para safe tayo. Kailangan ng mga karne naluluto ng tama. So, yan 1 kilo yan, pwede ng 20 to 30 minutes na simmering. So, ayan na, lagay na natin yung ating pechay. Syempre, madali lang maluto yung ating dahon. So, magdadagdag lang tayo siguro ng another 5 minutes. Okay, so after 5 minutes, luto na po ang ating dish. Sobrang easy. Pero, yung sinasabi ko sa inyong minced na ginger, malaki yung i-add nun sa lasa. Makakatanggal siya nung lansa ng baboy. Kaso nakalimutan ko kasi lagi kong ginagawa yun kapag may pork. Merong sobrang kamo na thumb size lang na minced ginger. Yes. So, ayan na. Isote-sote lang po natin. Huwag po nating hayaang ma-overcook para masustansya pa rin ang ating dish. Yan. Sote lang po natin. So, ano lang tayo? Try lang tayo ng mga bagong dishes para naman na hindi naman magsawa ang ating mga family na pinapakain. Yan. 'Di ba? So, nagkataon na medyo marami tayong pechay ngayon. Kaya, yan. This is one of the easiest way to cook it. Diba? Parang lang, yung, diba, meron tayong ginigisa na corned beef, nilalagyan natin ng pechay. Diba? Minsan naman, tuna. Nilalagyan natin ng pechay, yung century tuna na in-can. So, ito naman, different version naman. Pork giniling naman na merong pechay. So, di ba? Pwede pala. So, kung talaga magiging ka lang, creative ka lang sa mga bagay-bagay, makaka-create ka talaga ng another dish na siguradong magugustuhan ng buong family. So, yan. I-add nyo na lang po ito sa inyong menu for your family. So, they will love it. Basta meron siya yun na nga sinasabi ko, i-drizzle nyo siya ng toyo kalamansi na may sili. Pak na pak. Yes. I love this dish. Yes, masasabi mo na ring healthy kasi nga lean daw. Although medyo mamantika pa rin siya, so maano naman yan ng kalamansi. Kaya nga tayo may kalamansi, 'di ba? Sa sili para labanan ng mga sebo na ibibigay ng ating pork. Yan, ganun lang naman pagka alam mong medyo masebo, gawan mo ng paraan. Lagyan mo ng kalamansi, sili. So, hindi ka na magwo-worry pa na baka atakihin ka sa puso. 'Di ba? Kasi nga, kinontra mo na agad yung dapat kontrahin. Yun. Saka alam naman natin, ang kalamansi, talagang na-enhance niya ang mga bagay-bagay. 'Di ba? So, pag medyo boring ang yung pagkain, ayan, lagyan mo lang ng kalamansi, toyo, magiging na siya. So yummy na talaga. Yan na, luto ng ating dish for today. So, ang tawag natin dito ay ginisang giniling na may pechay. Okay? Your kids will love
this. All of the family member will love this, okay? So, yan na. Let's plate it and let's eat. Guys, so yummy, right? And nutritious also. Yes, so let's eat. Yan na, plating na tayo guys. Yan, ganyan naman. Pwede siyang rice toppings. Yes. Diba? Walang kahirap-hirap. Kompleto na, oh. Meron veggies, merong protein. So, yung ating carb, yung ating rice. So, ano pang hahanapin mo? Diba? It's a complete meal already, guys. So, enjoy your meal. Enjoy your dish. This dish. Okay? I hope you learned something again, guys. Thanks for watching. See you on the next one. God bless. Yummy.